bago ngayong Monday, ngayong araw na ito ng Lunes, November 13, bago na po ang multahan, no? Yes. Bago na po ang multa dyan po sa mga lalabag po sa... Pero sa kabila ng... Dami pa rin makulit. Ang dami pa rin na Alam niyo grabe. po, Sus Mariose po. Ilang araw na natin pinag-uusapan ang mataas na multa sa busway, Joel. Meron po niya nagkalat yan sa social media, nagkalat sa mga radyo, sa television, imposible, sa dyaryo. Palagay ko naman, Weng, di na tayo nagkulang sa pag-announce nito, no? Hindi mo na masasabing hindi ko alam eh. Oo, kaya nga, hindi mo pwede naman ikatwiran yon, mga kapuso. So, ang bagong panuntunan po ngayon, November 13, effective today, ang multa ho ay mataas na ho. Doon sa unang lalabag, papasok po dito po sa busway. Hindi naman po sila authorized, 5,000 po ang multa po ninyo. Sa ikalawang paglabag, 10,000 na, Weng. Siyempre, may isang buwang suspension ng kanilang lisensya. At ang nakakasuya pa, ikaw ay kinakailangan attend ng road safety seminar. Ay, ba't makakasuya? Dapat lang para tumino ka. Kaya nga, dapat nga, wag na kayong mag-second offense, mga kapuso. No? Pagka pangatlo, 20,000 pesos po multa. At tapos may suspension pa na 1 taon yung kanilang lisensya. Doon sa ikatlong paglabag. Ngayon, Weng, kanina merong isang Toyota Fortuner kulay itim. Pumasok pero tumakas. Yung mga pumasok po, tumakas at first time offender po kayo, tumakas naman kayo para kayong third offense na. Yes, matik po yun. Matik po yun. Pangatlo agad na offense 20 mil ka agad po yun. Yung tumakas kanina naka-Fortuner, kala mo makakatakas ka pero ikaw ay nakunan ng picture, yes, no? Dun sa kanyang plate number. At ano yun, 20 mil plus 1 year suspension ng iyong driver's license. Weng. Kapag umulit ka pa ng pang-apat, wala ka ng karapatang magmaneho. Wala ka ng karapatang magmaneho, no? So, yan po mga bago ngayon, mga kapuso. At dahil 42 days before Christmas, bigyan mo nga ako ng magandang Christmas song dyan. Kantahin mo na lang. Dahil 42 days before Christmas, Weng. Alam ko yan. Meron na ipapatupad ng mga bagong mall hours. Yes. 11 a.m. to 11 p.m. mga kapuso. Pero hindi kasama dyan ang grocery, Ang supermarket. grocery yan. Okay. Yes, Ayon po sa MMDA, yung mga magdi-deliver ng mga goods sa sa mga lugar ng bagsakan. 11 p.m. hanggang 5 a.m. ang delivery. Yun lang, para hindi kayo abala sa dagdag sa traffic. Kasi medyo malalaki yung mga sasakyan na yan, no? So, makakadagdag po yan sa pagsikip ng daloy ng trapiko. Tapos, bawal na rin, Weng, ang mall-wide sale pagka regular days. Yes. Ang So, mall-wide, weekend na lang? yes, weekend na lang ito papayagan. Ang mall-wide sale, mga kapuso. Kadalasan mas kasi, Weng, traffic pag Sabado at Linggo Hindi, Linggo medyo maluwag. Pero yung Sabado, grabe. Yung Sabado, kadalasan kasi, hindi naman lahat kasi nasa labas na ng bahay pagka Sabado, no? Lalo na pagka Linggo, mga kapuso. So, papayagan po nila yan. Ang layunin po nito, syempre, ay pagaanin ang daloy ng trapiko na inaasahan po natin bibigat dahil Pasko. Kumusta naman ang Mabuhay Lanes? Palagay ko niluluwagan na rin. At ang MMDA ay bagamat ang concentration nila ngayon, Weng, yung grupo ni Bong Nebriha, nandito sa busway, no? Pero yung mga MMDA enforcers ay patuloy po sa clearing operations. Yes, paghahatak ng mga sasakyan nakaparada sa mga mabuhay lanes na hindi dapat pinaparadahan. Iyan. Okay. So, bakit hindi rin taasan ng parusa doon sa mga nagpa-park sa mga hindi dapat parkingan para hindi tayo paulit-ulit na nagki-clearing operations? Kaya nga, no? Sinasabi nga nila pagka ikaw ay merong malawak na lupain sa Metro Manila, mayaman ka. Mag-parking facility ka na lang, di ba? Mas malaki pa kita. Diba? Mas per hour. Facility, no? Diba? Ewan ko lang. Siya po si Rowena Salvacion. Siya po si Joel Rezobel. Hanggang alas 9 po kami ni Wengay. Magkakauntan tayo sa Himpapawid Palatuntunan. Saksi sa Double B! Pag-usapan muna natin, Weng, at magabayan natin ating mga kababayan. Dahil good news po ito. Yung mga low-income lifeline rate, meron po kayong parang rediscounted ba ito? O yes. Dinagdagan ng discount. Lifeline rate ka na, madadagdagan pa yung discount mo. So, mababa na binabayaran mo, mas bababa pa. Actually, magandang paraan ito, Weng, para i-legalize natin yung mga illegal connection. Oo. Pero yun, dapat sabayan yun ng paglinis ng connection, hindi ba? Para yung systems laws
gastos ay hindi tayong regular na nagbabayad ang pumapasan. Ito, mga kapuso, nasa linya natin si Engineer Zimel. Zimel Grabillo. Siya po'y Maynilad Business Area Spokesperson. Engineer, magandang, tama ba ang pagkakabigkas namin ng iyong Zimel? Si Engineer Grabillo nasa ating linya. Good morning po. Morning, sir. Good morning, Joel. Good morning, Weng. At sa lahat po ng tagapakinig, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa amin. Explain naman po. Tama po ba yung pronunciation namin ng pangalan? Baka naman kami Zimel, tas mali pala. Tama po siya. Zimel po talaga. Ako Tama po, tatawagin ko na yung pangalan ko na Jewel. Joke lang po. Sige po, paano ba? Explain nyo nga po, ano ba ang mga panuntunan para ka pumailalim sa low-income lifeline rate? Tama, Joel, tsaka Weng, yung nabanggit nyo kanina, no, magandang opportunity ulit to sa mga kababayan natin dahil simula January 2024 po, magpapatupad po ang Maynilad nung tinatawag naming Enhanced Lifeline Program. Ito po ay alinsunod at ipinagpapasalamat natin sapagkat nagkaroon ng mandato ang MWSSRO na lalo pa nating itaguyod yung kapakanan ng consumers. Kaya po namin sinabing lalong itaguyod kasi meron na po kami dating tinatawag na Lifeline Program. Ito po yung Lifeline customers namin. Mga residential customers po ito na hindi po tumataas sa 10 cubic meters ang buwan ng konsumo. Ano po, mga 5 drum po ito ang katumbas. Magkano po katumbas na halaga ng 10 cubic meters na yon, sir? Nasa 135 po yon kung hindi po ako nagkakamali. Nasa ganong range lang po. Sila po, automatic na po silang nakakatanggap ng tinatawag po naming discount. 41% po yun ang kabuuan nun sa kanilang basic charge. Kumpara po ito doon sa lumalagpas po ng 10 cubic po. Ano? Pero dito po sa Enhanced Lifeline Program na binabanggit namin, lalo pa pong magbibigay ang Maynilad ng karagdagang discount. Kaya ang tawag na po namin dito ay Enhanced Lifeline Program para sa mga low-income lifeline customers naman po. Sila naman po na po? Ang nakikita po namin dito dahil wala pa pong panibagong taripa, Weng, magiging halos kalahati ng bawas. So mga 50% na yung kabuuan. So karagdagang 8 hanggang 9% pa ulit. Okay. Kung dati, magkano ba yung sinisigil niya dati sa mga low income lifeline rate? Nasa 135 na yun, so kung 50% off pa, kung 50% off, karagdagang siyam na lang yon, Joel. Karagdagang 8 hanggang 9% na lang yung madadagdag, mababawas doon. Mababawas, okay. From 41 magiging 50%. Tama ka dun, Weng. Nasa ganon. Ano po yung threshold, income threshold? Magkano yung kinikita? Pag sinabing low income, ang pwede pong makatikim ditong enhanced lifeline rate ninyo, magkano po yung income threshold? Yung batayan para masabing pwede kang mag-apply dito? Weng, ganito ang ginawa natin, kasi hindi natin talaga mababalidate yung income ng mga kababayan natin. Kaya nagbatay tayo doon sa panuntunan ng ating batas at ng ating kasalukuyang gobyerno na sila po yung mga residential customers natin na hindi lang mababa ang konsumo, pasok din sila sa tinatawag nating marginalized sector. Sila po kadalasan yung beneficiary din po ng 4Ps Act na namumuhay din po sa ilalim ng poverty threshold. Ayon na rin po sa ginawang assessment ng DSWD. Sila po yung qualified para dito sa ating enhanced lifeline program. So ang listahan natin, kukunin natin sa DSWD. Yes. Tama po, nakikipag-ugnayan na po tayo sa kanila maging sa LGU para po malaman natin kung sino-sino pa po yung kabilang. Okay. Ang totoo, bukod po dito sa 4Ps, tinitignan pa po namin yung pwedeng ma-declare ng ating gobyerno na pwedeng makatanggap nito. Hinihintay lang natin yung ilang gabay tungkol dito. So kung halimbawa, si Joel Resubel o si Rowena Salvacion po ay nag-apply at nag-claim na ay kami po ay mahirap. Pwede kami mag-apply dyan. So ang magiging barometro po ninyo at sangkaan, kumbaga vetting process ninyo ay listahan ng 4Ps. Tama ka dun, Weng. Ang totoo, meron po itong mga requirements na kailangang ipasa, para talagang matiyak natin. Kung mahirap, kahit siya ay mahirap at low income, kung wala siya sa 4Ps list, hindi siya pwede. Hindi ho talaga. Kailangan ho natin silang hikayatin na mag-apply din doon or mapasa ilalim sila doon sa listahan ng 4Ps, Weng, para talagang matiyak natin na ang makikinabang, yun talaga pong deklarado na nandoon sa kategorya na yon. Ano papakita nila, engineer, para sila pumailalim dito?
Kailangan lang po nilang mag-apply sa Maynilad. Meron pong form o formularyo na kailangan po nilang ma-fill out po, no? Kasama na rin po dito yung ID po nila sa Forvis at yun pong iba pang requirements kagaya po ng personal na ID nila at saka po yung certificate po na talagang kabilang po sila doon sa marginalized sector. Kailangan po bang pumunta sa tanggapan ninyo or pwede na mag-online application po yung mga member natin ng 4Ps? Meron pong paraan para magkaroon ng online application po, ano, pero kung talaga pong hindi nila magagawang pumunta sa mga opisina namin dahil ayaw din po namin na kumaba pa po yung pila, no, masabihan lang po kami kung sila ay interesado. Meron din po kami mga zone specialist na nag-area o umiikot sa mga areas nila. Okay. Pwede rin po namin i-pick up yun. Lalo na kung ang customer natin ay medyo senior citizen na at hirap na po talaga na makarating sa opisina. Makakatipid pa po sila ng pamasahe. Kayo mismo pupunta doon sa mga barangay. Ganun ba yun? Tama po. Malaman lang po namin kung anong account po yun at kami naman ay may listahan na ng kanilang address at makuha lang namin yung contact number, Joel. Pwede namin silang Ito ang puntahan. tanong, Joe. Alimbawa po, Sir Zimel, na isa, 4Ps member siya, pero yung kanyang metro ay hindi nakapangalan sa kanya. Yung Paano kanyang yun? binabayaran Oo, ng pala. kanyang billing ay hindi po nakapangalan sa kanya. Nag-apply siya. Paano po yun? Papayagan pa rin natin yung WEN. Basta lang matiyak natin na nakatira siya doon sa address na yon at siya talaga ang gumagamit nung account na yon, ano? Lalo na kung tenant siya. Pwede pa rin po yun. Kasi ang gusto nating makinabang talaga dito, yun po talagang lehitimo na nasa ganong poverty threshold na na-identify na ng ating DSWD. May karagdagan lang silang mga requirements na ibibigay katulad nung barangay clearance na pinatutunayan ng barangay na sila talagang residente or dwelling doon sa address na yan. Siguro pinakamainam na rin gawin dito, alinsabay nitong low income lifeline rate na diskwentong binibigay ninyong karagdagan, yung karagdagang pag-i-inspection, Weng, sa illegal connections. Yun. Baka pwede natin isabay na ito, engineer, kasi di ba kadalasan dito sa mga nabibigyan natin ng diskwento, bibigyan natin ng diskwento ngayon, sila yung mga merong illegal connection. Oo, illegally Engineer, connected sa inyong system. Tama, bahagi yun, Joel, ng kailangan talaga nating paigtingin, no? At saklaw din ng RA 8041, anti-filterage talaga ito. Talagang kami na mismo ay nangihikayat sa mga customer namin na wag nilang piliting abutin lang yung 10 cubic at mandaya. Kasi Yes. malaki din nagiging penalty nito kapag sila ay nahuli. Labag kasi sa batas po yun. Hindi sila nakakatipid sa totoo lang. Kasi pagka nahuli sila, meron pong mga karampatang penalty po yun. Nalalo pong magpapahirap sa kanila. Kaya kami, mas gusto namin na nagsisikap po silang makatipid ng konsumo kasi nakakatulong din ho yun sa environment natin, kapag napoproteksyonan natin yung source ng tubig natin at hindi tayo masyadong nagsasayang ng tubig. Mas gusto po namin na totoong nagtitipid sila at konti ang kanilang konsumo para pakinabangan po nila yung mga diskwentong ito. Halimbawa daw po, linawin lang natin na ito po ang basihan ng Enhanced Lifeline Rate po ng Maynilad ay nakabase doon sa low income, pinakamahihirap nating kababayan. Hindi po sakop nito ang special sectors kagaya po ng senior citizens at saka PWD. Sa kasalukuyan, senior citizen po ang meron tayong discount at saka ito pong lifeline. Ngayon, meron uling enhanced lifeline. Hindi pa naman po natatapos. Gaya nga ng binanggit ko, mandato po ito ng ating MWSSRO. Kami naman, lagi kaming kaagapay ng regulatory office sa mga ipatutupad po nilang mga oportunidad at pakinabang po para sa mga kababayan natin na medyo mahirap po. Sir, Tignan natin kung ano pa. Opo. So Kung isa ano pa ngayon, po. hindi pa po sakop yung senior citizens sa Enhanced Lifeline Rate. Kasama po siya, Weng, yung Sa binanggit ko nga enhanced, kanina. okay. Opo, meron na po sila. Kung papasok pa po sila doon sa konsumo na mas mababa sa 10 kubiko at member din po sila ng 4Ps, makukuha po nila lahat ng diskwento po na yun. Ito Apo. lang, Joel, baka may concern dito and legit ito sa tingin ko. Paano, baka daw po halimbawa, corporate responsibility, di ba? Social responsibility na Maynilad. Pangtulong pagbalik sa kanilang customers. Baka daw po bawiin nyo naman ito sa next na rate rebasing. Magtaas kayo ng single para daw po mabawi yung nawalang kita dito. Hindi, Weng, kasi
alam nyo naman yun pong rate rebasing ay talaga pong exercise po yon para po magawa at mabawi din ng mga napuhunan po natin. At mahabang proseso po ang pagbawi nun, hindi po biglaan. At saka po kontrolado din po ng regulatory office natin kung ano lang yung mga rate increases. Kaya malabo po na babawiin po ito sa mga susunod. Ito po talaga ay oportunidad at pakinabang po para sa mga kababayan natin na nasa ganong sektor. Alright. So wala naman tayong babawian dito. Yung binawas ninyo dyan, yung binigay nyo yung dagdag na diskwento, hindi naman babawiin dun sa mga consumer, kamukha ni Weng. Yung mga regular po Consumer, ang kamukha gamit ko. ng tubig. Wala bang ganun ba yan, engineer? Hindi po, ang totoo, nakabase nga po ang ating singil sa talagang konsumo. So kung talagang hindi tayo pasok sa 10, pwede pa rin nating babaan yung konsumo natin dahil yung taripa po ay socialized at saka po ladderized po siya. Habang umuunti po yung konsumo ninyo, lumiliit po yung multiplier per kubiko. Kaya talagang kung gusto nating lumiit yung ating babayaran, talagang kailangan lang magtipid. Yun, hindi naman kasi ang paniwala ang nagsasubsidize sa mga lifeline customers yung mga regular ang konsumo sa tubig. Hindi po ganoon ang layunin po natin, Joel, no? Kasi pwede ring pababain nung iba pang mga customer yung kanilang konsumo para mapasama sila dito sa makikinabang na to. Gusto lang mo talaga din natin pangunahin na bigyan din ng reward yung talagang nagsisikap na konti lang yung makonsumo nila at hindi mag-aksaya ng tubig. Alright. Engineer, salamat sa Sir, oras thank mo. you. Thank you, Maraming salamat sa inyo. Magandang umaga po sa Magandang lahat. umaga. Si Engineer Mel Grabillo ng Maynilad Business Area Spokesperson. Weng, nakuha natin ang Maynilad. Kukunin natin ang Of course, Manila Water. Nasa linya natin si Ginong Jeric Sevilla, Director for Corporate Communications Affairs ng Manila Water. Sir Jeric, good morning. Magandang umaga sa iyo, Weng, and Joel, magandang umaga sa inyong dalawa. Meron Jeric, din kayo na yan. enhanced lifeline rate? Hindi enhanced ang tawag kasi as sa Manila Water, as early as 2011, tayo ay nagpapatupad na ng lifeline rates para dun sa mga low income natin. So 2011 pa lang nagbibigay na tayo ng ganito sa mga low income consumers natin. So wala tayo nung additional dahil existing na ito sa atin for more than 12 years already. Okay. Hindi naman nagko-compare, Jo. Pero kasi sa kanila, sila din dati na may lifeline rate. Pero nagdagdag daw po sila ng 9%. ng 8 to 10 to 9%. Kasi iba yung iba yung definition nila ng lifeline in the past, no? Sa Manila Water kasi talagang siniguro natin 2011 pa lang na ang mabibigyan natin ng diskwento ay talagang yung mga nasa low income communities. So ang ginawa natin dito 2011 pa lang nagkaroon na tayo ng census, no? At ito ay kumbaga sinertify ng mga local government units na yung mga taong ito ay talagang nakatira o talagang mga low income, no, marginalized, no, miyembro ng mga marginalized communities natin at talagang sila ang dapat mabigyan itong mekanismo ng lifeline rate ay kumbaga talagang itinalaga ito para matulungan yung sinasabi nating marginalized. Kaya 2011 pa lang certified by the local government, naitag na natin sa sistema natin ano yung mga lugar at sino yung mga tao na kinakailangan na magkaroon noong tinatawag na lifeline rate. So na census na natin yan at sa kasalukuyan meron tayong around 56,000 connections, no, water service connections or yung mga connection ng mga tao na under the marginalized group na siyang binibigyan natin ng diskwento na medyo malaki, no? Kasi yung lifeline natin, ang binibigay natin dyan halos sa 86 pesos lang kada buwan, no? Kung ikukumpara mo dun sa regular na 10 cubic meters na around 192 pesos. So mas mababa pa sa kalahati, kumbaga yung binabayaran nila. Kasi magkano yung binibigay? 135. 135, no, sa Maynila. Sa Yes. inyo pala 80. Tama ba? 86. Oh, to be 86. exact, mga 85.62 yan, no? Mas Na-round off na lang. Mas mababa pa sa inyo, no? So, pero ang ano niyan, ang sukatan niyan, ang volume ng tubig na dapat na konsumo ay less than 10 cubic meters. Oo, 10 cubic meters and below, no? Kaya, Kasi Sir Jeric, ano yun sabi nga ni Zerzimel kanina, Jo, parang 5 drum lang yon.
Ang 1 cubic meter natin ay 1,000 liters or 5 drum. So kung 10 cubic meters ka, malaki din. Oo. 50 drums yun. No? Oo, kasi ang isang drum ay 200 liters. And no? normally sa isang pamilya na hindi malakas kumonsumo, kasya yun sa isang buwan? Normally, kung hindi ka talaga heavy consumer, no, yun din yung napagkasunduan nung araw pa, no, kaya lifeline siya kasi karaniwan, yun ang karaniwang konsumo ng mga families in the marginalized communities. No, well, of course, exception dito kung extended family talaga na kumbaga iisa lamang yung serbisyo, pero karaniwan nagpo-fall siya. Kaya nga meron tayo around 56,000 na mga connections na tag natin as kumukonsumo ng 10 and below. Medyo marami-rami rin yun kung i-compare natin dun sa universe ng ating mga pinagsisilbihan. Ito, isang concern, Joel. Totoo to. Di ba pag halimbawa nag-repair ng tubo, Sir Jeric, patitiningin mo muna yung tubig kasi pag unang labas nun, kulay brown, di ba? At ang rule doon, basta dumaan sa tubo mo, tatakbo metro mo. Kasama yung sa bayad. So kung ikaw ay lifeline rate consumer, kasama din yung sa binabayaran mo? Oo, basta kasi ang metro natin, no, yan ang talagang kumbaga, yan ang talagang nagre-register ng konsumo natin. So kumbaga, whether ito ay nagamit mo, nasayang mo, o kumbaga yung sinasabi mo rin, no, after let's say a activity na nagkakaroon ng munting discoloration, no, pag pina-flash mo yan dahil dumaan na sa metro, ito ay binabayaran. Kasama dun sa billing, no. Kaya nga ang ating laging sinasabi, yung kapag nagkaroon ng water interruption tapos meron kang flushing activity sandali, wag mo lang basta patuluin, no? Kumbaga marami pa namang gamit yun, no? Nagbibilig ka ng halaman, naglilinis ka ng mga palikuran. So ito naman ay pwede mong gamitin I-reuse, doon, no? oo. Oo, i-reuse. Okay, ito lang, Jerry, kasi may mga reklamo, no, na nakakarating sa amin, lalo na sa mga slum areas. Ang tinatakda sa kanilang bayad, hindi bababa ng 250 pesos a month. Pero walang rehistro, walang metro. Kumbaga, may naniningil sa kanila. May naniningil. Alam naman natin lahat na illegal connection yun. No? Ano ba gagawin natin dyan, Jeric? Alam mo, since siguro 1990, ito hindi ako nagkakamali, ang Manila Water, may programa na kami na tinatawag na tubig para sa barangay, no? Recognize natin yan nung araw, no? Especially nung bago maisa-pribado yung MWSS, na meron talaga yung mga parang, yung mga illegal connections, tapos meron yung mga parang community leaders na sila yung nag-a-apply, tapos sila ang naghahatid ng tubig, no, doon sa mga sa kanila yung bayad. Community. So nagkaroon tayo ng programa na tubig para sa barangay na binibigyan natin ng individual connections yung mga marginalized communities, no. To date, no, nagkaroon na tayo ng around 800 projects ng mga tubig para sa barangay for marginalized communities na around 2 million people na yung nagbe-benefit, no. Dahil ayaw talaga natin na pag meron kang parang middleman dyan sa tubig, medyo mas mahal talaga yan. So, ang layunin natin, kung wala naman talagang problema dun sa lugar, mabigyan talaga ng individual connections para hindi na dumaan pa doon sa mga middleman na yan at diretso na sa Manila Water yung direct connection. Ang system kasi dito, Jeric, di ba, isa kontador pero 2-3 ang binibigyan, nakatap, di ba, parang gano'n. No? So yung may-ari ng kontador, yun ang nanniningil. At kadalasan, yung sinisingil niya, yun ang pinababayad niya doon sa tubig din na kinukonsumo niya. May tubo pa siya. May tubo pa siya. No? So, siguro maganda, ewan ko, baka kaya naman natatakot yung ating mga kababayan magkaroon ng individual connection. Baka, mahal ba magpakabit ng linya? Well, ang regular connection natin ngayon nasa around 9,000, 9 or 10,000. Mahal nga, Sir Jeric. Wala magkakabit, Jeric. Pero dun sa programa na tubig para sa barangay, meron ito talaga na para bang special rates for marginalized communities. At saka hindi naman yung connection fees na ito, depende dun sa kakayanan noong mga tao.
hindi naman ito kumbaga biglaan isang bagsak, no? Depende doon sa kakayanan nila. Pwede ring i-stagger yung payment nito. Ayun, kasi, pwede. Kasi parang over the long term, mas maganda yung may individual connection ka. Dahil unang-una, mas mababa ang babayaran mo. Pangalawa, mas sigurado ka doon sa kalidad ng tubig. Oo. Pero baka Oo. naman para doon sa mga kapuso natin na nasa laylayan, baka magkaroon ng discount sa pagpapakabit ng metro. Oo. O actually, Diba, no? pagtubig para sa barangay, talagang Discounted ano to, na yun. Discounted to kasi ang ginagawa dito, naglalatag talaga ng kumbaga dedicated na linya Opo. para doon sa marginalized community na yon at base doon sa survey na ginawa natin kung ilan yung mag-a-avail nun, talagang naipapababa mo yung cost ng proyekto. Okay, sige. Sige, 86 pesos lang po babayaran ninyo kung meron kayong legitimate Oo. connection. Kasi kung halimbawa, kung kayo nakikikabit lang, meron sabi ni Sir Jeric, may middleman kahit sa middleman tubig. nga, oo. Saan- Pinagkakakitaan niya, lalo na sa mga slum Oh, areas. saan ka pa, di ba? Naman. Oo, actually madali pong una tumawag lang po sila sa hotline namin, no, yung 1627 kung sila ay mag-a-apply. Pagkatapos po ang ginagawa natin diyan ay yung mga kasamahan natin sa mga service areas, sila po ay pupunta dun sa lugar, no, para tingnan, no, kung technically feasible ba yung mabigyan sila ng individual connection. At kung feasible naman po, simple lang naman yung mga requirements po, clearance lamang nung barangay. Pagkatapos po, kinakailangan lang na kung halimbawa may mga excavation na kailangan gawin, so clearance din sa barangay yan. Tapos po yung binanggit ko na yung payment naman yan ay pwede pong i-stagger. So kumbaga ngayon po mas madali na yung application. Hindi po tulad nung araw na kailangan hihingan ka pa ng pruweba na ikaw ang may-ari ng bahay. Kaya po kung marginalized communities nung araw hindi makapag-apply dahil nga po wala naman silang titulo nung lupa, no. So ngayon po ay iba na, no. So sinicertify lang po ng barangayan. Okay, meron bang panuntunan, Jeric? Siguro pahabol na lang ito. Yung mga talagang hindi nakakonsumo, halimbawa, pinaparentahan yung bahay, Weng, tapos wala namang renter. Oo. So walang konsumo ng tubig. Pero sinisingil pa rin daw sila ng Flat minimum. rate. Oo. Minimum, no? Opo, kasi ang ano po niyan, meron po talaga tayo na whether ikaw po ay lifeline customer or regular customer, yun pong structure ng taripa sa panahon pa ng MWSS. Basta po ang konsumo mo ay naglalaro between 0 to 10. No, so 0 to 10, whether 1, 2, 3 hanggang 10, meron po yung fixed na basic charge, no, na binabayaran. Ngayon po kung halimbawa medyo kayo ay aalis ng bahay o matatagalan, pwede nyo pong ipa-temporary disconnect para po hindi mag-bill. Okay. Alright. Madali ba i-reconnect yun, Jeric? Opo, magre-request lang po sila ng reconnection. Magkano yung Tapos, reconnection fee? ang reconnection po around 260 pesos. Mura din naman, kaysa naman magbayad ka ng minimum every month. Opo, kasi Wala marami namang po yung ganun yung akala po nila na kung wala pong konsumo ay dapat walang bayaran. Wala pong iniwan yan sa ibang mga utilities, no? Na kapag po active ang serbisyo nyo, gamitin nyo or hindi, talaga pong nagkakaroon tayo ng May bayad tinatawag. talaga. Tawag po nila minimum billing. Oo. Opo. Okay. Jeric, salamat. Ingat. Sir, thank you. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Gandang umaga si Jeric Sevilla, Director Corporate Communications Affairs ng Manila Oh, Water. sabi po ni Francis, puntahan niyo raw po ang mga informal settlers area. Ang dami pa rin nakasubmitter. 70 pesos per cubic meter daw. Ayun, ito, magkano raw po magpa-change name sa account ng Manila Water? Ito yung mga, pwede mo padala kay Jeric? to? Madali Ito naman mga- siguro yan kasi kung papalitan mo lang ang pangalan sa billing. Sa billing, Oo. no? Alright. Tambay lang mga kapuso, present ka ng birth certificate ba o ano? Hindi naman Hindi na siguro. ganun. Baka naman government valid ID lang, alright. di ba? Oras natin mga kapuso, alas 8:34. Radyo na! TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Number 1! Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B.